I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipinos, and OFW. Shout out sa inyo. Ayan, mayroon tayong very good news for everybody mga bes. Kung nakikita ko. Yan po ang rice processing system. Saan banda? Diyan po yan sa Misamis Occidental. Sabi sa inyo, di ba? Uy, talaga naman. Basta magsasaka, priority ng Pangulo yan. So, para kumpleto detalyado mga kababayan, ano? Tingnan natin muna yung mga highlights bago tayo magbasa. Ayan, M goes. Ayan, nagcutting ribbon. Binasbasan parang pare. Agay. Diyan po yan sa Tangob City. Po yan sa Misamis Occidental. Wow, ang galing, no? Para kumpleto detalyado mga kababayan, basahin po natin. Yan, no, mga beswa. Sabi po ng Radyo Pilipinas, kauna-unang modernong rice processing system sa Tangob City, Misamis Occidental, pinasinayaan na. Di ba? Anong araw? Anong petsa? Ayan, June 6, 2025. Mga beswa. Yan, nakita nyo? Rice processing system. Di ba ang dami yan, mga beswa? Ano kayang susunod na lugar na magkakaroon ng yan? Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Formal ng pinasinayaan kamakailan sa Tangob City, Misamis Occidental, ang kauna-unahang modernong rice processing system sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEP Mechanization Program. Layunin nito mapababa ang gastos at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpoproseso ng dekalidad na produkto ng bigas. Di ba, social? Hindi na sila mahirapan ngayon. Mayroon na silang sarili. Uy, nako, ganun. Di ba? Dahil dito mga bes, tuloy. Ayan, tuloy. Ayon kay Department of Agriculture, DA, 10 Regional Executive Director o si Apollo, pakamalan target ng DA sa rehiyon na maabot ang 5.5 tonelada ng ani at mabawasan ang gastos hanggang 30,000 kada hektarya upang mapanatiling hindi lugi ang mga magsasaka kahit pa bumaba sa presyo sa 20 kilo ang presyo ng bigas sa lalawigan. Ibinahagi naman ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal na ang naturang pasilidad patunay ang tunay na serbisyo at epektibong pamamahala ng administrasyon. Agay. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang mechanization ng rice program sa buong bansa hanggang 2028. Di ba? Upang gawing mas epesyente at mas pakinabang ang produksyon ng bigas, samantalang nakapagtayo na ang Pilipinas, ang Philippine Center for Post-Harvest Development. Post-Harvest Development ang mechanization, PhilMec ng 104 rice processing system units. goes. Grabe, no? Ang dami pala. Kung saan ang 98 ay naisakatuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Galing, no, guys? Oy, mga DDS, nakikinabang din kayo. Ano? Target ding makompleto ang karagdagang 47 unit sa unang yugto ng RCEP program ulit ni Sharif Timar.
Radyo Pilipinas Ilagan nagay sa probinsya ng Misamis Occidental. Ano na mga bes? Ha? Sabi sa inyo sa ano kayang susunod na region na magkakaroon ng ganito? Ganyan kagaling ang pangulo. Alam niya kung saan kung anong paraan para kumita din ang mga magsasaka at para ma-supplyan ma-sustain ang pangangailangan ng bansa. Di ba? Na bigas. Alam nyo guys, ako'y natutuwa sapagkat sa ganitong paraan makikita natin ang pangulo, hindi po malayo. Mga darating ang panahon, pag tuloy-tuloy po na ganito ang tulong sa mga magsasaka, sigurado po tayo mag-i-export na naman tayo ng bigas. Mark my word, mga kababayan. If the next president will continue our president mga magagandang programa like this, sabi ko sa inyo mga bis, siguradong mag-i-export tayo, tandaan nyo, at mabibili po natin sa abot kaya ang mga bigas. Ay guys take note, napakaswerte po natin ngayon dahil ang bigas natin mura. Tingnan nyo ngayon sa Japan mga kababayan, doble ang pinakamahal na bigas sa kanila. Nahihirapan sila ngayon dahil sa sobrang mahal na bigas sa kanila. Pero ang gobyerno nila mga kababayan nagbibenta ng mas murang bigas. Parang ginaya si Pangulong Marcos Jr. Pero guys, hindi pa sapat dahil sobrang mahal. Sa totoo lang. Kaya magpasalamat na lang kayo dahil mayroon tayong Pangulong Marcos Jr. na madiskarte, maparaan. So dahil dito sa mga taga Misamis Occidental, congratulations mga sir. Shout out po sa inyo. I think ang mismo ng branch ng DA ang nagcut ng ribbon. Hindi na pumunta si Secretary Laurel at ang Pangulo. Busy mga kababayan. So, guys, ang kapalagayan nyo? Nyo naman yan guys. Ang laki niyan. Lahat sila makikinabang. Alagaan nyo po yan. Alagaan nyo po. Remembrance nyo po yan. Dito sa Pangulo ng Pilipinas. Naku, kaganda yan guys biro nyo yan. Hindi na kayo nahirapan sa pamumunuan ng Misamis Occidental kailangan ng mga magsasaka ang makikinabang po dyan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang kapalagayan nyo? Tingnan nyo guys yung mga nagkukomenta. Sabi dyan tapos sabihin ng Kopal Dutae, BBM resign, mga animal. Radyo Pilipinas online, sabong na illegal nag-ooperate. Loko-loko to. Di ba? Sabi po dito, Marcos Legacy, si Digong ni isa walang yeah. Ano sabi guys? Marcos Legacy, si Digong ni isa walang napagawa sa agriculture. Tama po yun guys. Totoo yun. Kawawa ang mga magsasaka nung panahon ni Digong. Ang mura ng per kilo ng dry palay nung Duterte administration. Totoo. Real talk po tayo ito pa. Sabi, BBM Bodol pa daw talaga. BBM Bodol more. Tingnan nyo guys. Kahit sabihin mo nakikita nila yung magandang nangyayari, mga kababayan. Wala pa din, Hindi sila masaya kasi nuknukan sila ng inggit. Ayan. BBM legacy only. Ayan. Nasa farmers. Nasa mga farmers ang ikaangat ng kabuhayan natin. Kaya sila ang pinopriority ni BBM na alagaan. Good job, our beloved President. Totoo, guys, sinabi ko yan sa aking video. Number 1 priority po ni Pangulong Marcos Jr. ang magsasaka. Tingnan nyo naman kung gaano ka hands-on tumulong ang Pangulo. Sa rice system
yan sa rice processing system. Oh, napakamahal kaya yan. Ha? Milyon-milyon po ang halaga niyan, mga kababayan. Ganon kamalasakit ang Pangulo. Oo, sa mga magsasaka. Kaya naman talaga, if ever, kung hindi na palitan ng 1987 Constitution, kasi nung hindi pa napalitan yan, pwede pa ang isang presidente ma-re-elect, guys. Kaso lang, pinalitan. If ever ma-re-elect si Pangulong Marcos Jr., maniwala kayo, panalo. Oo, panalo siya. Basta Marcos ang mamuno, yan ang resulta. Galing talaga, saludos kay Sec Laurel at PBBM. Agay, PBBM, ayan. O, yun guys, napakadami na ito. Pero, so yun guys, napakarami magko-comment. Pero yan lang po ang ating ipinakita. Nakaka-overwhelm, di ba? O, sabi sa inyo O, nakakatuwa, nakakataba ng puso. At least, ang Pangulo. Sa mga nagsasabi dyan na punta ang confidential fund niya. O, hindi ba sapat yan? Diyan napunta. Kung alam nyo lang. Wala kayong maibutas sa Pangulo. Tandaan nyo yan. Ay, nako, mapapahiya lang kayo. Si PBBM pa. Very organized ang kanyang pamumuno. Ayan guys, ang ganda Abangan po natin ang mga magagandang programa ng Pangulo. Sunod-sunod na po yan. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Ayan, sa Tangub City, Misamis Occidental. Binilesing nila ng June 4. Ngayon lang pinablesa guys, no? So, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.